ano natin, i-play pa natin to, isang interview ni Inday Sara. Pasok. Ang Senate ngayon is may hesitancy sa Vice, ang Senate ngayon is may hesitancy sa pag-investigate sa 18 Marines. Ano yung reaction niyo dito, ma'am? Well, mag-iisang taon na rin yan, ma'am. Simula nung sinabi ng dati ni Pangulong Marcos na mahiyak naman kayo. No? Sa mag-iisang taon na yan, hanggang ngayon, wala pa rin nananagot sa blood control standard, sa katiwalian na nangyari sa 2023, 2024 at 2025 budget. So, ano lang natin yan, itali natin yan tungkol sa nangyayari ngayon sa Middle East. Kung isang taon na itong corruption scandal na ito, na walang nananagot, at walang sinseridad, ang administrasyon ay mesigahan at ipagtulong lahat ng mga ito sa scandal na yan. Makikita din natin na wala silang gagawin dito sa problema natin na darating dahil sa giyera. At ang sinasabi dito ni Inday Sara, kahit na ano pang sabi, ano pang gawin natin, this is gonna be it until 2028. Oh, ito na to. Mag-expect pa kayo ng pagbabago, mag-expect pa kayo, magtitino yung mga yun. Wala na yan. Wala na yan. Ito na yan. Ito na yung ano pa ine-expect nyo? Expectorant pa kayo? Oo, kaya nga sabi ko sana bukas na eleksyon eh. Para at least man lang ma-skip na natin yung ilang mga taon na maghihirap ang bayang Pilipinas eh. Pero huwag kayo mag-alala. Malapit na yan mga bossing. Malapit na yan. Oo. Pakinggan natin yung yung speech ni Inday Sara patungkol diyan sa isang taon na pagkabilanggo ng kanyang ama diyan sa ICC. Yung ginawa nitong hayop na mga taga-gobyerno na to pangingidnap sa tatay niya. Anibersaryo na ng kademonyohan nila. Sabi ko sa inyo, delikado kayo. Oo, delikado kayo dahil yung impyerno, inaantay na kayo unti-unti. Putsang ina, parang yung mga sangkot dito sa pangahayop kay Pangulong Duterte, parang unti-unti, nagdi-deteriorate na sila. Nangangayayat na sila lahat. Pasok, Inday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayawag mayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong araw, kinugunitan natin ang unang anibersaryo ng isang kaganapang sumubok sa ating demokrasya at sa mga prinsipyo ng due process at rule of law. Ang naganap na extraordinary rendition o kidnapping kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay isang seryosong paalala na ang batas ay hindi dapat ginagamit bilang sandata para sa politika o personal na interes. Ang pagyurak sa karapatan ng isang individual sa pamamagitan ng mga irregular na proseso ay hindi lamang pag-atake sa katarungan, ito ay hamon sa ating pambansang soberanya. Ang isang tunay na malayang bansa ay pinapatakbo ng sariling mga institusyon na malaya mula sa anumang panlabas na panghihimasok o dikta. Ang anibersaryong ito ay isang panawagan para sa ating lahat na manatiling mapagmatyag. Kailangan manatiling malaya, tapat at matatag ang ating mga institusyon laban sa anumang pagsubok na baluktutin ang hustisya. Walang sino mang Pilipino ang dapat pagkakaitan ng proteksyon ng ating saligang batas. Sama-sama nating itaguyod ang isang Pilipinas kung saan ang batas ay kalasag ng katarungan at ang ating soberanya ay iginagalang ng lahat. Patuloy nating ipaglaban ang dangal ng ating bansa. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan. Napakalinaw. We've been harping this. Since last year pa na ang bayang Pilipinas ay hindi dapat pinanghihimasukan ng ibang bansa. And itong nangyari kay Pangulong Duterte, isa ito sa pinakamatinding pagtataksil sa bayang Pilipinas. And I hope na mapanagot ang lahat, bawat isa, mula doon sa pinakamaliit na accomplice nila hanggang sa pinakamalaki, mapanagot dito sa katraidoran na ito na pagsuko sa isang kababayan natin, more so isang napakahusay na presidente, pagsuko sa kanya sa ibang lahi. At ngayon ay nandoon ni hindi alam nitong mga hayop na mga taga-ICC na ito kung papaano gumagana ang sistema dito sa Pilipinas. They are trying a Filipino ng ganun-ganun na lang na ang mga kababayan pa natin mismo ang nagkanuno sa kanya doon. Mga hayop talaga.
Hindi tayo titigil. Sabi nga ni Inday Sara, bagamat alam niya na wala nang pag-asa yan, hindi pa rin sila hihinto sa mga petisyon, hindi pa rin sila hihinto sa pagnanais, gagawa ng mga legal na paraan para mapauwi rito si Pangulong Duterte. At tayo naman, hindi rin tayo hihinto sa pag-share, paglalike, panonood ng mga videos na araw-araw na pagpapaalala sa bawat isa kung gaano ka-traidor itong administrasyon ni Bongbong, ni Torre, ni Marbil, dalawang Rimulya. At yung kung sino-sino pang mga involved dito, yung mga taga DOJ, yung mga kung sino-sino pa na mga accomplice nila rito, yung tumulong sa ICC na mag-imbestiga dito, lalong-lalo na yung mga tumanggap ng sandamukal, napakaraming pera na para lang si Pangulong Duterte ay mapadala dun. Ha? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banateros ang sigaw. Katotohanan ang laban. Sa harap ng